Hello, so ito yung reading natin para sa mga air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates. By the way, meron tayong raffle reading. Kung hindi mo pa alam yon, punta ka lang sa Facebook page na Bandang Sibol. Yung nakapin na video, yun ang i-like at i-share mo. And don't forget to follow and like yung pinaka-page, of course. And then, comment mo dun sa video, I love Bandang Sibol. And then, yung birthday. Ayan. And then, share the video para makasali ka din sa raffle. Let's start. So, for, you do have here, obsession. This is for air sign. Divine Feminine, pressure cooker. Oh, ito rin yung lumabas kanina. Kalimutan ko na kung ano yung sign yun. Pero may nireading ako kanina. Ito rin, Divine Feminine, tsaka pressure cooker. Lumabas siya. Anyway, I feel like for now, yung iba sa inyo, mas na-obsess ka sa mga bagay na ginagawa mo sa sarili mo. Like, there's something here that you're cooking, ginagawa mo, binubuo mo sa sarili mo, pinapakita mo sa iba. And maybe the gossip is here, maybe it has something to do with your friends. Parang isa sila sa nakakatulong para mas mabuo or maayos mo yung sarili mo ngayon. You're having fun. Maybe yung iba sa inyo kung hindi friends, family. Ayan, maganda to kasi ang dami ang naka-follow up or naka-follow sa'yo. Like, maybe I feel like these are the people that really likes you. Totoong followers, totoong pamilya, totoong kaibigan. They follow you because they want to know kung kamusta ka na ba, are you improving, and nakikita natin maganda yung mga news na naririnig natin mula sa kanila, like, sinusupport ka nila sa kung ano man yung ginagawa nila. And now, you are really obsessed with yourself, like, kung paano mo aayusin yung sarili mo. Yung iba, na-obsess ka kasi there's a particular bagay na inaaral mo or ginagawa mo. Yung iba, inaaral na it could be skills, talents, and then obsess ka dun sa bagay na yun. And na-enjoy mo kung anong ginagawa mo. So, I can see you really shining right now. Sino yung person na nakakonect mo pagdating sa love? Person na nakakonect mo pagdating sa love. Person na nakakonect mo pagdating sa love. The person that you're dealing with, you do have your escapade, triggers, and crush. Okay, hindi siya okay ngayon. This person is the person in the past. Tinry niya mag-hide or mag-umiwas sa'yo, like sa connection ninyo, pwedeng may mga bagay siyang hindi niya kayang harapin. And this person is currently sad, broken right now. Parang feeling niya, hindi siya contented, and at the same time, hindi siya okay sa situation niya. Parang may kulang at ikaw yun. And then, you do have your anxiety. So, yung person mo currently is facing a lot of problems, kalungkutan, longing from this connection. You could be dealing with someone who is single, or kung siya ay nasa isang relationship, gusto niya maging single. Kasi I feel like hindi siya happy nga eh. Namumblema siya. And hindi niya akalain na ma-achieve or ma-experience niya mga gantong problema dahil might be in the past nung nandyan ka sa buhay niya, yung mga problema niya, kahit pa paano nagagawa mo ng paraan saluhin or tulungan itong person na to. So, nagagawa mo siyang buhatin or hilahin. Malaki na itulong mo sa buhay niya. And then ngayon parang dahil wala kayong connection, parang wala siyang masandalan. Dahil ikaw yung naging sandalan niya nung nandyan ka pa sa buhay niya. Okay. So, emotions ninyo sa isa't isa. Saan mag-comment kayo dyan, guys? Kahit heart lang, smiley. Malaking bagay yun sa akin. So, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? You do have your today, twin flame and magnetic. Yeah, you could be dealing with your twin flame. Pero ikaw kasi natutunan mo mag-focus sa present moment, hindi sa future. Like in the past, might be you want the future, kasi gusto mo na nagmamadali ka eh. Gusto mong maayos or gusto mong magkaroon ng reconciliation, reconnection sa connection ninyo. Pero ngayon, you are someone na parang you are focusing sa present situation. Yung connection mo dito, nandun pa rin naman. And I feel like there's magnetic connection sa inyong dalawa.
Pero hindi ka na para humabol, hindi ka na para mag-resist dito sa connection nito. It feels like nandito ka na sa energy mo na wherein, alam mo yun, parang mas nakatingin ka na muna sa ibang part ng buhay mo rather than sa connection ninyo. Okay, ano yung emotion ng person nito for you? For air sign, you do have your happiness. So, yung person na to currently could be happy naman siya. Part of this person is happy naman. Kasi nagkakaroon siya ng growth. Spiritual awakening na rin. Pero, may mga bagay na parang nanliliit siya eh. Especially sa situation niya ngayon. Parang I feel like, I don't know if you're dealing with someone na nasa ibang bansa. Pero kasi yung feeling ganun. Parang, ganito kasi yun. Dito sa Philippines or dito sa buhay niya dito is parang ang taas ng tingin niya sa sarili niya, tapos ang taas din naman ng tingin ng ibang tao sa kanya dito. So, pagdating sa country or sa place kung nasaan siya ngayon, nakakaramdam siya ng pagkadismaya sa sarili niya kasi parang hindi siya okay. Parang siya, nalulungkot siya sa situation niya dahil ang baba ng tingin niya sa sarili niya and ang baba rin ng tingin sa kanya ng ibang tao doon. So, I feel like yun. Pero although nakakita tayo ng happiness dito dahil might be, I don't know, it feels like may mga nakakapagpa-trigger ng mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Pero it's not enough kasi malaki pa rin yung mga pinoproblema niya, yung kalungkutan na nararamdaman niya dahil medyo maliit kasi yung tingin sa kanya ng tao doon. And naliliit na rin yung tingin niya sa sarili niya. What will happen in the near future sa inyong dalawa? For the sign of air sign, you do have your irreconcilable differences, gossip, and denial, lockdown. Well, unfortunately, there's separation pa rin. Kasi, it takes two sa reconciliation. Kung ikaw lang yung open sa reconciliation, you are the only one prepared. Yung person mo is hindi siya ready. So, nakakita tayo dito ng problem. So, may separation pa rin in the future, unfortunately. Pero, I just read the word pretty. So, yung iba sa inyo pwedeng magiging mas maayos ka physically. Ano ka na lang mag-concentrate, diba, sa sarili mo, sa situation mo, like, paano mo maayos yan. I feel like ang daming maiinggit sa'yo, pag-uusapan ka, kasi marami kang mga growth na mangyayari sa buhay mo. Although ngayon, ang mga nakakakita at nakakapansin pa lang nun is yung mga taong talagang importante sa'yo, or talagang nakamasid sa'yo kasi they want you to grow, mga supportive people, pero hindi soon is nakikita na natin na ang susunod na ng mga makakita sa'yo is talagang gusto ng pagbagsak mo, like they want you na hindi maging okay, and parang sila nainggit, parang ganun, and they want you na bumagsak. But ganun talaga yun. Alam mo, malalaman mo na nasa tamang direction kapag marami nang naiinggit sa'yo. Kasi it means, maganda yung nangyayari sa'yo. Kaya nagkakaroon ng inggitan. Kaya parang nagkakaroon ka ng growth. Ibig sabihin, nasa tamang direction ka kasi nalalamangan mo na sila. Parang ganun. Kahit hindi mo naman intention na labanan sila. Or what. And, yeah, regarding sa connection ninyo pagdating sa love, this person is not facing the truth. Can't you see this? Can you see this? This is salamin, sunglasses. So, ito sinusuot ito para magtago. Like, usually if you're a celebrity, di ba? Magsusuot ng salamin para hindi mapansin or hindi makilala ng iba. So, this person is hiding, not showing yung kanyang true emotions, intentions, and yeah. May mga rason siya actually kung ba't niya yung ginagawa. I feel like hindi pa siya ready talaga sa sitwasyon or sa connection. Yeah. Yan. So, that's it for now. I love you all and bye-bye.